Bago po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo pong lahat muna ay Ikaw, O Diyos, ay naging tapat sa amin at kailanman ay hindi nagbabago. Pamunahan mo po, Panginoon, ang aming mga gagawin, ang aming sambayan ng Pilipinas, Panginoon, ang lahat ng mga tao. Dalayan po namin, O Diyos, na kayo po ang kumilos at manguna. Kami po, Panginoon, ay patuloy mong ilayo sa mga kapahamakan. At dalangin din po namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa. Ngayon din po, O Diyos, samahan kami sa aming pagtatagumpay. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po biro ang ating pinagdadaanan. Sa kabila, Panginoon, mga kapatid, ng pandemyang ito na ating kinakaharap. Isang bagay lamang ang dapat nating gawin, ang magtiwala sa ating Panginoon. Mayroon po akong mga ilang bagay na babanggitin sa umagang ito, mga paalaala sa atin upang tayo po ay makalampas sa ating pinagdaraanan pandemyang ito. Alam niyo, mga kapatid, hindi lamang po quarantine ang kailangan ng tao ngayon. Kailangan lalo ngayon ng tinatawag na kwarta rin upang di daw po dumanas ng gutom rin. Ang ating dinaranas ay isang palatandaan na tayo ay nalalapit na sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Subalit ayon sa Biblia, ito ay mga pasimula pa lamang ng mga paghihirap at mas titindi pa ang mga kaganapan sa mga huling panahon. Lalo't nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Ito po ay nasusulat sa aklat ni Mateo. Sabi po sa Kapitulo 24:7, "For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famine and pestilences, and earthquake in diverse places." Ang mga pandemya na kagaya ng COVID-19 ay hindi po natin maiiwasan. Hindi po natin mapipigilan sapagkat kailangan mangyari ang nasusulat. Noong unang panahon ay nagkaroon na rin ng mga pandemya na kagaya nito. Uso na rin ang quarantine. Katunayan, ang mga Israelita ay inutusan rin mag-quarantine noon sa Ehipto upang huwag silang mapahamak. Ayon po sa Exodus, ito po ay para sa ikabubuti natin, upang tayo hindi mapahamak at lampasan tayo ng anumang uri ng salot. Hindi po tayo pinarurusahan ng ating gobyerno. Ginagawa lamang nila ang alam nilang makakabuti para sa atin. Ano po ang dapat natin gawin sa mga panahon na kagaya nito? Sa panahon na kagaya nito, tayong Diyos lang ang ating maaasahan. Bagamat may mga tulong rin po na galing sa ating gobyerno, subalit ito ay kapos kung pag-uusapan ang ating mga pangangailangan. Lagi po nating tatandaan na ang Diyos ay laging may paraan sa anumang problema. Bago pa dumating ang problema, may solusyon na ang Diyos. Kung sa tingin natin ay dead end na, mga kapatid, ang Diyos ay magbubukas ng mga panibagong daanan. May ilan po akong mga tips na nais kong ipahayag sa umagang ito upang tayo po ay makalampas sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Ayon po sa Mateo 6:25-31, ang sabi po dito, "Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit." At sa mga naunang talata kung ating pong pag-uusapan, ang Panginoon po ay nagsabi na huwag tayong mababalisa sa mga pinagdadaanan natin. Una, sabi ko dito, huwag tayong mabalisa sa anumang nangyayari. Kung ano ang ating kakainin, iinumin, daramtin. Paano na ang mga bayarin, ganitong walang trabaho at kita? Maging relax lang tayo upang pag-isip tayo ng mabuti. Dahil kung mababalisa tayo, mas lalo tayo mga kapatid
magugulimahanan. Pangalawa, kaya tayo na kayang tugunin niya ang lahat ng ating pangangailangan. Unlimited ang kanyang supply. Hindi nauubusan. Ika nga, kung ang mga ibon sa himpapawid ay hindi pinababayaan ng Diyos, kanyang pinapakain. Kung ang mga bulaklak sa parang ay kanyang dinaramtan, higit tayong mahalaga sa mga ibon at mahalaga sa mga bulaklak. Kaya kung itong mga ito na kinabukasan ay susunugin, ay kayang suplayan ng Diyos, tayo pa kaya mga kapatid ang hindi kayang suplayan ng Diyos? Sabi ko nga kanina, unlimited ang kanyang blessing. Kung ang ating pamahalaan ay kinukulang, kinakapos, may mga nagrereklamo dahil hindi pa sila nadatnan ng mga relief goods, ang Panginoon kung ikaw ay hihingi sa Kanya, tiyak may katugunan, mga kapatid. Pangatlo, turuan natin ang ating sarili na tumingin sa mga mabubuti sa kabila ng ating pinagdadaanan. Maging ang COVID-19 ay may kabutihan na dala nito sa atin. Hindi lahat negatibo. Katunayan, ang sabi ng DNR, luminis ang ating hangin. Bakit po? Nabawasan ang polusyon. Mga sasakyang nagbubuga ng mga nakakasulasok na usok. Tigil din ang operasyon ng mga pabrikang nagbubuga ng mga usok. Nabawasan ang traffic. At sabi ng ating pambansang pulisya, bumaba ng malaking porsyento ang krimen. Hindi lamang po yan. Maraming mga pamilya ang nagsabi na dahil sa COVID-19 ay muli silang nagkasama-sama, nagkasalo-salo sa pagkain na matagal na hindi nangyayari sa kanila. At higit sa lahat, mga kapatid, maraming tao ang napalapit sa Diyos. Pag ikaw ay magbubukas ng mga social media, Facebook, karamihan doon patungkol sa Diyos. Umasa sa Diyos, tumawag sa Diyos. Sa makiling salita, maraming tao ang tumatawag ngayon sa Diyos. Hindi po ba't ito ay mga bagay na mabubuti na dulot nitong pandemyang ito? Sabi ko nga kanina, hindi lahat negatibo ang dala nito. Kung kaya, turuan natin ang ating mga sarili na tumingin sa mga mabubuti sa kabila ng ating pinagdadaanan. Huwag natin tingnan ang negatibo. Huwag natin tingnan ang mga masasamang epekto. Pero higit sa lahat, kailangan natin mag-ingat. At ang panghuli, mga kapatid, ay magpasakop at sumunod tayo sa mga otoridad. Ang COVID ay sa atin rin po nakasalalay. Kung nais nating patagalin o nais nating tapusin. Sabi ng DOH, kung ang virus ay wala nang makakapitan, ito'y mamamatay na. Kaya pinag-utos ang quarantine, social distancing, etiquette sa pag-ubo, at palagi ang paghuhugas ng kamay. Mag-disinfect, sa kabila po ng paulit-ulit na paalala, nakakalungkot isipin na marami pa rin po sa ating mga kababayan ang matigas ang ulo at ayaw sumunod. Ang mga Israelita noong unang panahon ay tumagal po ng mahigit kumulang sa 40 taon ang pagpasok nila sa lupang pangako. Bakit po? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa hindi pagsunod. Ilang araw lang po sana nilang lalakbayin, makakapasok na sila sa lupang pangako. Ito ay tumagal. Isang bagay ang nakakapagpabagal kung bakit hindi kaagad natatapos ang problema natin dito sa COVID-19 ay ang hindi natin pagsunod. Tapos sisitihin natin ang ating otoridad na masyado silang mahigpit. Tama lamang po. Dahil kung hindi nila ito gagawin, mas lalong tatagal ang ating problema. Sabi ko kanina, sa atin po nakasalalay, kung nais nating tapusin kaagad ang problemang ito o nais pa nating palawitin,
isang bagay, sumunod tayo sa mga namumuno sa atin. Pasakop tayo sa kanila. Sa halip na batikusin natin sila, sa halip na sumuway tayo sa kanila, magpasakop na lamang po tayo. Dahil ito ang nakakaluti. Natitiyak ko mga kapatid, mga kaibigan, sa oras na ginawa natin ang nararapat natin gawin, tayo ay makibahagi sa dapat nating gawin. Sumunod sa dapat nating gawin, mga kapatid, hindi magtatagal, matatapos ang problema natin ito. Tayo din po ang apektado ng pandemya. Lahat tayo. Wala po ditong may hirap o mayaman. Pantay-pantay tayong lahat dito. Dahil ang kalaban natin ay hindi natin nakikita. Hindi natin alam kung kailan ito aatake. Tanging ng microscope lamang po ang nakakakita nito. Subalit hindi naman po lahat merong microscope para makita natin kung nasaan po ang virus. Sa maikling salita, maaring ito ay nasa tabi-tabi lamang natin. Hindi natin alam. Mahirap po kalaban ang hindi nakikita. Kagaya ng espiritu, hindi nakikita. Ito po ay parang isang espiritu na umaatake sa hindi natin alam na lugar at hindi natin alam kung kailan. Para maiwasan natin ito, ang tamang pagsunod. Mga kapatid, matatapos din ang problema nito. Pero, kagaya ng sinabi ko, sa atin po nakasalalay. Hindi po bababa ang Diyos dito para puksain niya ang virus. At wala pong ito ang ating panalangin kung hindi tayo marunong sumunod. Kahit manalangin tayo ng manalangin, kung susuway naman tayo at susuway, wala pong mangyayari. Tutugin na ng Diyos ang ating panalangin kung marunong po tayong sumunod. At tiyak po, tayo po ay makakaranas ng katagumpayan. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, pasakot tayong lahat sa ating gobyerno at higit sa lahat sa ating Diyos. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli ang kami po ay nagpapasalamat sa maikling oras, sa mga paalala na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At nawa, O Diyos, ito ay magsilbing paalala at kalakasan ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno